Hi guys, welcome back po ulit. Ngayon po, tara po samahan niyo po ulit kami. Mamalengke po ulit kami ni Mister sa bayan. Time check 9 na po ng umaga. Tingnan ko po kung may mabili pa kami ngayon sa bayan. Kasi ngayon po pala ay Friday. So bali nag-day off kami kasi masama yung pakiramdam ng aming ate. At ayun, nagpahinga muna dahil nitong week na to wala pa kaming pahinga. Kaya samahan nyo kami habang nagde-day off, mamalingkin muna tayo sa bayan kung meron kaming mabili ni Mister. 9 na po, tingnan natin kung meron pa tayong mabibili ng ganitong oras. Tara po, samahan nyo kami. Na tayo. Tingnan natin kung meron pa tayong mabibili. 9:30 na guys ng manok. 115 doon kami bumibili ng manok. Pero tingnan natin. Dito din. So okay po rin to dito. 115. Ang kaibahan kasi doon, binabasa nila yung manok. Ang tendency kasi guys, pag binabasa yung manok, mabilis siya masira. Kaya dapat hindi binabasa. Tapos pa yung palengke kahit ano pa lang 9 na siya, 9:30 na ng umaga. Ito kami nagpa-park ni Mister. Guys, tara, tatawid na tayo. Kasama ko si Mister para makapag-video tayo ng maayos. Ito yung suki ko guys sa manok. Ito nakakatawad kasi ako. Yan, maano pa rin. Anong oras sa lab? Hindi naman anong oras na sa'yo? 1:18. Ano oras na? 9:40, magte-10 na po ng umaga. Kaya tingnan natin dito yung bilihan ko ng manok guys. Si kuya na mabait. Tingnan ko kung meron pa tayong ayun. Wala ng ulo. Wala ng ulo ng manok. Tanghali na kasi. Sayang. Wala ng ulo. Wala bang bawas to? Pag marami. Wala nang bawas. Yun na yun, fix na yun. Marami naman kukunin ko eh. Nagbaba na ako. Ayun guys, yung kilo ng manok 115. Dito yung suki ko na mura. Parehas naman sila halos. Kaso dito na madalas ako bumili. Malaki yung manok guys. Bali, 5 peraso lang. 918 yung nabili natin. Sayang, wala ng ulo ng manok. Tingnan natin kung may ulo pa ng manok. Yung mga frozen. Ay, mali. Doon sa kabila. Reklamo si Mister guys, ang layo daw. Wala na, sarado yun doon. Ito pa yung bilihan namin ng isaw sa gitna ng ano mismo na, layo na nilakad namin. Ito na yung palengke kung saan nabibili yung isaw. Dito ako bumili ng pamaypay yung mga bilihan dito ng salakot, pamaypay yun diyan ako bumili. Wala nang bawas yan. 6 kilos. 6 kilos. Wala ba daw bawas ko sa yung isaw? Wala nang bawas. 120 kasi yung malalaki. Doon lang kami nagbabawas na ano. Pero tama, timbang naman tayo, madam. May tagdagan ko na lang. Sige po, wait lang po. Papalitan. Sa dugo, magkano? 40. Ito lang, dito na. Yung paa, hindi pa siya malinis. 100 ang kilo. Doon sa kabila, 90. Alinte. Ano lang. Pwede mo pa kami kapatid eh. Maganda yan.
large kami dyan. Ito. Kaya Large, may malalaki Pwede pa na niyan. Ayan. Parehas na lang yung presyo. Small Ayan, kasi yan. Ito yung Ah, may large. ganun pala. Opo. May large, may small. Okay, parehas na lang yung Ito po presyo. yung ano, yung Sige. duktong niya. Yung nakatupi doon sa dulo ng bituka na may taba. Ano, yun, no? Ito Yan po na yan lang. siya. Ah, yan yun. Pero Yan siya, hindi hindi- mapait. Hindi po siya mapait. Kasi minsan merong ano. Yan na lang ay halo ba? Ganyan lang po siya. Ayan na lang daw. Yan na lang 6 daw. kilos. Ilan po? 6. Sa 115 ko na lang. Okay. Magkano ba yun? Mas mahal dapat yan. 120 kasi yun. Ah, 6 kilos po. opo. Yung ulo nila is 40 ang kilo. 10 kilos yung nandyan. Ha? 10 kilos yun. 10 kilos. Yan na lang. Ha? 10 kilos. 10 kilos? Yan na lang daw. Ay, Patanggal na lang ng ano. akala 10 ko kilos yung- yan. Hindi. Akala ko yung binaba. 15 Ayan. kilos yun, madam. May tubig pa kasi yan. Timbangin na lang natin para sigurado. Sige po. Yung kasi mga baguhan na nagtitrito-trito. Kasi nila to. Mga bata pa lang. Oh, kasi walang ano. Hindi raw nila walang pa. hindi na lalaka pag pinapakuluan. Diretso na. Hindi naman na pinapakuluan. Pinapakuluan pa ba yan? Yung iba po. Yung iba, nagpapakulo pa. Pero yung iba, Ito yung pinapakuluan, diba? oh, yan talaga Opo. lang. Ito siya, saka to, magkapares lang po sila. Ito po siya yung dulo. Yung may taba siyang ganun. Uy, bilangin mo yan. Pinakaano yan sa inyo. Bili tayo ng dahon. Magkano po yung dahon na saging? 20. Gawa tayo ng matchang. 20 tayo ng mangga. 120. 40. Ito ba yun lang? Tayo ng saging. Tin. 115? Hindi ko abutin. Wait lang kuya ha. Wait lang. Balikan ko. Wait kasi walang barya. Yan na guys, tapos na kami mamili ni Mister. Sayang, walang ulo. Tanghali na kasi tayo na malengke o nagising. Tanghali na kami nagising ni Mister. Alas 10 na nakarating, mag-alas 10 na. Wala na talagang ulo. Sayang, yun yung suki namin. At yun lang, isaw yung nabili namin, tsaka manok. Yan, ipakita ko sa inyo mamaya kung ano yung nabili natin. Kasi sobrang mura, ang mura dito guys sa bayan. Manok, ulo ng manok, tsaka manok, pati isaw. Kasi sa Balintawak, mahal. Mahal yung ulo. Yung fresh na ulo, mas mura kasi. Mahal yung frozen. Eh yun, tara uwi na tayo at sobrang init. Niloko ko si Mr. guys. Nadaanan namin yung Jollibee. Sabi ko mag-Jollibee tayo. Kakain kami sa Jollibee mag-almusal. Daw-daw ng palengke. Niloko ko si Mr. guys. Mag-Jollibee. Ayun, naniwala agad si Mr. Kaya mag-almusal tayo ngayon sa Jollibee. Social si Ate Jo. Ayun. Kasi si Mr. guys, pag nag-Jollibee kami, meron siyang discount. Senior na kasi. Yung tanggalin natin yung ating helmet. Inip. Saan tayo? Doon? Mas okay yata doon na po. Jolly hotdog na lang sa kanila. Ano sa'yo? Dali, ang tagal mag-isip ni Mister, oh. Sa siya pa naman na libre nito. Ayan. Mr. Max na. Chicken? Ha? Burger stick tsaka? Fries? Ayan, napa-Jollibee tayo nang wala sa oras. Niloloko ko lang si Mr. mag-Jollibee kami kasi
dumating na yung kanyang pension na kahit pa paano. Ayun, nag-Jollibee, naglibre. Wala pa kami almusal. Tapos, eto, niloko ko si Mr. mag-libre ng Jollibee. Kaya, dami namin dala ng pinamalengke. Tapos mag-take out na lang tayo para dun sa, nag-order na rin ako ng take out para dun sa mga anak ko. Dahil nung umalis kami, tulog pa sila guys. Pag day off kasi namin, medyo matagal kaming gising. Kasi yun, nagbabawi tayo ng nagbabawi. Kasi sobrang pagod kasi at ayun, di sana kami mag-day off ngayon kaso si ate namin nilagnat kahapon tapos nasakit din yung katawan ko kaya ayun, day off muna kasi wala pa naman kami day off nito week na to kaya ayun, nag-day off muna kami. Minsan naghintay ng kanyang ayun. Ano guys yung order ni Mr. Take out namin. Tapos kanya burger steak tsaka burger. Tapos yung akin chicken rice. Pala, nagra-rice ako. Bakit dalawang plato? Tapos mas potato. Grabing carbs. Ha? Isa lang pala yan? Ay, wala kasing ano yung ano. Tubig na lang hingi ka. Tubig. Yung ating pa-take out. Burger steak tsaka Jolly Hotdog. Paborito ng ate namin. Okay, sumapa si Mr. ng tubig. Yan po, kain-kain po tayo. Almusal. Kain tayo. Yan na guys, isang daang person. Hindi na kami ni Mr. Sulit yung aming pagpalengke ngayon at nakapag-Jollibee tayo. May take out pa kami. Yun lang. At yun, update ko kayo muna yan. Guys, kararating lang namin ni Mr. Yun. Sobrang malis na? Wala na? Sana kaming yelo. At pagkatapos nito, aalis na naman ulit kami dahil mag-aasikaso kami ng ilaw dito sa aming tindahan guys. Kasi ayun pa no. Yan yung kakabitan ng ilaw. Magpapakabit kami dito direkta mismo sa tindahan kasi yung nakausap ko na pwede kami magpakabit dito para yung ilaw namin, kasi yung ilaw na gamit po namin dito sa tindahan guys ay doon sa aming bahay galing, nagpatakbo lang kami ng wire. So bali ngayon magpapakabit kami ng sarili dito sa aming tindahan para meron itong sariling kuryente at mas magaan yung ating babayaran. Mag-aasikaso, ayun guys, so yung kakabitan dito. Ilang ano na lang yan, ilang meters na lang yan. Hindi na tayo bibili ng wire kasi ang lapit na natin sa poste. So, bali, mag-aasikaso ako ngayon ng permit para mag-process ng pagkabit ng kuryente dito sa aming tindahan. Yun lang guys, pupunta kami ni Mr. sa barangay. Pagkatapos natin, ayan yung aming pinabili ni Mr. Pagkatapos ko mag-haul nitong ating pinamalengke. Sobrang init. Anong oras na ba? Sobrang tanghali, tapat na. Yun lang guys, ayun, update ko kayo mamaya at bababa na namin ito kung aming bili pa tayo ng yelo dahil lalagyan natin ng yelo yung isaw na nabili natin. Hi guys, kararating lang namin ni Mr. Sobrang init. Time check po, 10 minutes na lang para mag to 12 o'clock na ng tanghali. Ayun, sobrang nakapagpalengke pa pala ng ganong oras. First time ko lang guys mamalengke ng ganong oras na. At kadalasan kasi kami na mamalengke ni Mr. Si Mr. ay alas 12 ng hating gabi. 12:30 guys na mamalengke na si Mr. Tapos pag pupunta kami ng bayan, dapat 7 o'clock kaso sobrang natanghali kami kanina pagising. At sinubukan lang namin kung may mabili pa. Nagbabaka sakali kami ayusin natin.
Nagpakasakali kami ni Mr. guys kung may mabili pa at meron nga. Yun nga lang, yung ulo na pinaka-importante kung saan po yung mura doon, wala na, ubus na. At ito ulit yung ating napamalengke. Papakita ko sa inyo, ito naman ulit. Laging may saging, hindi nawawala ang saging guys kasi sa bayan talaga doon sa Lupaliches bayan. Mura talaga ang saging doon. Kaya yun, bumili ako ng ano pa, maniba lang, maniba. Hilaw pa siya oh, bukas pa to. 50 pesos ang kilo nito. Yan, pinakita ko sa inyo. Ano, namawis. Sobrang init. Ayan, 50 pesos. Ito ay halagang 115. Dalawang piling. Tapos, kailangan kasi guys natin ng saging. Tapos, ito namang isa. Tapos, sunod ito, bumili ako ng dahon ng saging, 20 pesos. Wala kasi mabila dito sa palengke sa amin. Bihira lang. Dahon ng saging, gagawa ko ng yung matcham. Dahon ng saging yung aking ibabalot. Tapos, ayan, ipakita ko sa inyo lahat na aking napamili. Sayote. 3 peraso guys, 30 pesos. Tipid-tipid tayo sa ulam. Sahugan mo lang to ng konting ano, baboy. Tapos, oyster sauce. Masarap na yan guys. Sayote, 3 peraso. 10 piso isa kasi 30 pesos ang tatlo. Ito naman, avocado. Hindi mawawalang avocado guys. Avocado, 4 na peraso. 140 ang kilo. So, bali ito ay 150, no? 4 na peraso. Avocado. Tapos, ulit pala ako ng isaw ng baboy. Doon sa ano kanina, Monterey. Isaw ng baboy na paborito na aking anak. Iulam natin to guys. Papakuluin ko lang. Alalaga ko lang pa sa kaiprito. Crispy ba? Tapos, bumili ako ng baka. Yung pang nilaga. Ayan, 290. 405 ang kilo ng baka. Mahal ang baka guys. Baka. Tapos, ngayon ay kaarawan ng aking mahal na nanay na nasa heaven na guys. Kaarawan niya ngayon. Birthday niya ngayon. Tapos, ito kasi yung paborito niya. Ayan o, yung manggang hinog. Kaya bumili ako. Iaalay ko to. 100 lang to. Wala, nabugbog pala to. 100. Bango. 100 lang to guys. So, 5 peraso. Naubos na kasi yung aming mangga na galing sa puno. Ayan. Halagang 100 doon sa bayan. Mura doon sa bayan guys. Pagka doon ka mamili, iba yung presyohan kasi dito sa amin. Kasi kung ano halaga ng halimbawa, ang bentahan sa bayan, sa palengke doon, sa pinakapalengkehan namin is 100. Pagdating dito sa amin guys, doble na yan. Magiging 200 na ang kilo niyan. Ganun ang presyohan. Kaya mas maigi na mamili doon mismo kung saan yung parang wholesale ba, kumbaga. Tapos, eto, compare ko lang guys ha, kasi ganun naman talaga. Pagka, kailangan naman talagang kikita. Pero kung gusto mo, ikaw nagninegosyo, doon ka bumili kung saan po yung mura. Tapos, dito sa yung manok, yung last video ko, bago upload ko lang guys, bago itong video na to, ang manok, ang kilo ng manok sa bayan, sa Lubaliches bayan kami namimili guys. Mas mura kasi talaga ang manok sa bayan guys, sa Balintawak. Sa Balintawak market ko sa suki namin, 160, 150 ang kilo. Sa bayan guys, yung last video ko 133. Ngayon, kita nyo naman, pinakita ko rin sa inyo kasi nakapag-video ako dahil kasama ko si Mr. habang namimili. Hindi ako nahihirapan. 115 ang kilo. Kaso lang, wala na akong nabutan na ulo. Doon po kung saan ako bumili ng nitong manok na to, doon din ako bumili ng ulo kasi nakakatawad ako doon at ang bait ni kuya. Ayun. 150 ang kilo. Bumili ako ng 5 buo. Ayan siya guys, oh. 150 ang kilo. Ang kagandahan kasi, kaya gusto ko dun guys, kasi dun sa isang suki namin, binabasa nila yung manok. Dapat hindi binabasa kasi ang tendency guys, pag binabasa yung manok, tapos hindi mo pa siya lulutuin agad, mabilis siya masira. Lilinisin ko pa to bago natin i-ilan para hindi mangamoy. Yan, 5 piraso to, tag higit 1 kilo to, no? Halagang sa 5 piraso guys, sa 115, 115 guys ang kilo, 115. 5 buo. Alam kung ilang kilo to. Na nagbayad kami ng 918.
918 ang kilo. Ito po ay gagamitin namin pang inasal. Chicken inasal guys ang gagawin namin dito. Buwang kinukuha ko para may part ng picho, may part ng hita, may part ng pakpak, tapos may part din ng leeg. Kasi may bumibili din ng leeg. Ito guys, pinibenta pa namin yan yung part na yan ng leeg. Ayun, madami tayong napamili. Tapos, yung isaw ng manok. Ayun, medyo mahal yung nabili natin ngayon kasi nung last na video ko 110. Ano kasi yun guys, Holy Week, kaya wala masyadong customer, wala masyadong namili, kaya yung binilang ko nitong isaw ng manok, nagbigay siya sa akin ng 110. Sa Balintawak guys, ang bili namin sa isaw ng manok is 120. Pag mahirapan, pabago-bago guys, parang gasolina lang guys pa. Pag mahirap ang stock or ang mahirap yung ano ng isaw, kumbaga yung ano ba, yung ang tawag niya lang, walang supply, mahirap ang supply ng isaw, mahal po ang bigay sa amin ng aming suki. Kasi agawan kumbaga, dami lang ha, agawan yung aming ang isaw. Kaya minsan pag agawan sa isaw, ang bentahan nila sa isaw guys umaabot ng 130 yung lagana. Yung sa Balintawak, doon sa bayan ang kuha ko is 115. Nakita nyo naman nag-video ako, 115. Iba-iba pala yung price yung matatabang isaw. Ito yung maninipis daw na isaw na wala siyang kasamang taba, 115. Yung isa naman 120 yon. Kaso binigay lang sa akin ng 115 din kasi madami yung aming kinuha. Ito 5 kilo lang dapat. Nisip ko na doon naman na bumili na ako ng 10 kilo. Kasi bukas Sabado ang magagamit namin is 7 kilos ang aming isaw. So bali may tira tayo. Ayun, 10 kilo ito guys. Ipakita ko sa inyo kung paano po yung ginagawa ko sa isaw. Kasi bukas pa ito gagawin kasi day off nga po ngayon. At nabili lang kami para bukas. At yun kasi, may suki talaga kami doon sa Balintawak market. Mas mahal nga lang yung kuha namin, 120. Ito 115. Kahit paano kasi makales. Tapos ito ay 10 kilos. Lalagyan ko ito ng yelo. Ipapakita ko sa inyo kung paano pong proseso ko sa isaw. Yung hindi muna natin lulutuin. Tapos kinabukasan pa, mga ganon. Mag-i-stock tayo ng isaw kung paano ko po ginagawa. Para hindi po siya masira. Yun lang yung aming pinamili ni Mister. At ayun, nakapaglibre ako ng nakalambing ako kay Mister, nag-Jollibee kami yung may dala-dala. Kami take out kasi nakakakonsensya naman guys kung kami lang yung kakain doon. You know? Nag-take out kami ng Jollibee sa aming mga anak. Yan, mix and match. Tapos, yun lang. At i-share ko sa inyo kung paano po ito i-hugasan yung isaw at bumili na rin ako ng ice cube. Ito po yung ilalagay natin sa isaw habang nilalagay natin sa ref. Sa ref lang guys, yung pag stock ko po ng isaw, kung paano ko po siya pinipreserve pa hindi masira, hindi ko po nilalagay sa freezer yon. Sa ref lang, kaya bumili kami ni Mister ng ice cube. Dahil ito po yung ilalagay natin sa isaw, sa loob ng isaw. Habang nakalagay sa plastic. Parang ito sabihin. Ayan, nagising na yan yung mga senyorita at senyorito. Wow daw, wow. Pag-iisip yung Jollibee. Sarap ng buhay ng mga ano. Gawin yun. I-ano natin. Hugasan ko na yung isaw. Yun, ang paghugas ko nito guys, nilalamas ko lang siya sa asin, baking soda at suka. Patuluin ko lang, saka natin siya ilalagay ulit sa plastic, ilalagay sa ref, at sasahurin natin ang planggana sa kanya. Yun, lakad na naman, gora na naman kami ni Mister, papunta ng barangay. Kuha tayo ng certificate guys para sa aming pag-connect ng ilaw. Ano na, stress na. Before na ng hapon, sana makaabot pa tayo sa barangay. Yan, nakakuha na po kami ng certification sa barangay.